Naku po, US at Iran talks mga tol na ipinagpaliban daw na antala dahil sa kasunod ng tensyon daw dahil sa tensyon sa Israel at Hezbollah ng Israel at Hezbollah. Mukhang Israel ata mga tol at Hezbollah ang sasabotahe dito sa dito sa kasunduan na to. Ito courtesy by Reuters, etong video na to mula sa Reuters, June 20, 2026. No, today yan, today. No, dapat magkakaroon ng pag-uusap ang Iran at saka Amerika kasi 'di ba pumirma na sila ng Memorandum of Agreement, pinirmahan na nila tapos mula nung pagpirma nila magkakaroon ng 60 days para ilatag na yung mga technical deal doon sa kasunduan nila para tuluyan na matapos ang gera. Pero ngayon ipinagpaliban dahil nga dito sa Israel at Hezbollah. Tension, no? Panoorin nga natin tong video to mula rito sa News 5 Everywhere. Na-postpone. Dami mahigpit ang seguridad. Sa no? Sa Switzerland ata no? Ano bang meron dito? Wala naman kasi nagbabalita video lang كاميرا هو التفاهم بين الجانبين مسار. So hindi natin alam mga tol kung anong pupuntahan nito pero sana talaga matapos na yung kaguluhan na ganyan Lipat tayo ng ibang balita mga kapatid. No, eto. Naglunsad ang Ukraine ng pinakamalaking pag-atake sa Russia. Sabing gano'n, nilusob ng daan-daang drone ng Ukraine ang Moscow na itinuturing nitong pinakamalaking pag-atake sa kabisera ng Russia mula nang sumiklab ang digmaan maghigit 4 na taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, first time tong nangyari. Ito na yung pinakamalaking ginawa ng Ukraine na paglusob dito sa Russia. So para malaman natin ang buong detalye, panoorin natin mula rito sa UNTV News. Tinamaan ng malaking drone attack ang Moscow at iba pang bahagi ng Russia matapos maglunsad ang Ukraine ng daan-daang long-range drones na tumarget sa mga pasilidad na may kaugnayan sa enerhiya at militar. Grabe na rin talaga yung doon gulo doon Ayon sa mga otoridad ng Russia, halos 200 drone ang nabaril palapit sa Moscow habang mahigit 500 drones naman ang naharang sa iba't ibang rehiyon ng bansa sa loob ng isang araw. Umabot sa 17 ang nasugatan sa Moscow region habang isa ang nasawi matapos tamaan ng isang oil depot sa Rostov region sa timog ng bansa. Ito isa na rin to sa mahabang digmaan ngayon na nangyayari. Biruin mo 4 na taon kasi nagsimula to 2022. Nung sumalakay ang Russia dito sa Ukraine. Kayon, magpahanggang ngayon mga tol, hindi pa rin sila tumitigil. Bagaman sinasabi ni Putin, malapit na daw matapos ang gera nila. Pero ngayon mga tol, tignan nyo naman bumapalag pa rin ang Ukraine. Isa sa mga pinakatinamaang target ang Kapotnia Oil Refinery sa timog silangang bahagi ng Moscow. Makikita sa mga kumalat na video ang makapal na itim na usok na bumalot matapos ang mga pagsabog sa lugar. Tinamaan din ng mga debris ang isang shopping center na naging dahilan ng sunog habang ilang matataas na residential building ang kinakailangang bakantihin bilang pag-iingat. Damay-damay na pero ang tinatarget dito ng Ukraine yung energy facilities ng Russia. Dahil sa pag-atake, pansamantalang ipinasara ang 4 na pangunahing paliparan sa Moscow at mahigit 500 biyahe ang nakansila o naantala. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang pag-atake ay tugon sa malawakang pagbobomba ng Russia sa Kiev noong nakaraang linggo. Syempre asahan natin pagkatapos nitong kaganapan na to, Russia naman ng babalik This is a fully justified response to Russian attacks on our cities and communities and another important result of our warriors work against facilities that sustain Russia's war machine. Tapos sasabihin ng Russia pag umatake naman sila, ito naman ang aming ganti sa ginawa ng Ukraine na pag-atake din sa aming oil. 'Di ba pareho lang sila nagsasabi ng
pagganti. So katulad nito sinasabi ni Volodymyr Zelensky, ito daw ay pagganti nila o pagresponde nila doon sa nangyaring Russian attack nitong nakaraang linggo, at gumamit pa nga yung Russia ng tinatawag nilang Oreshnik, yung supersonic missile yun eh. na nagdulot ng malaking pinsala sa isang makasaysayang lugar sa kabisera ng Ukraine. Ayon kay Zelensky, hindi naghangad ang Ukraine ng digmaan, subalit hindi rin ito mananahimik habang patuloy na nakararanas ng mga pag-atake mula sa Russia. Hinimok din Hirap mabuhay sa ganyan lugar, no? ito ang mga Russian na i-pressure si Putin para makipagkasundo na para sa ikatatahimik ng rehiyon. Grabe, talsik yung bubong, oh. Samantala, gumanti rin ang Russia sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mahigit 200 drone at ilang missile laban sa Ukraine. Tinamaan ang mga pasilidad ng enerhiya at iba pang infrastruktura sa mga rehiyon ng Kiev at Poltava. Sa katatapos lamang Imagine mo na lang yung mga taong nabubuhay dyan. Siguro sa 4 na taon mga tol, nasanay na sila. No, kumbaga parang this is just an ordinary day. Parang ganun sa kanila. Ngayon kung ikaw ang tatanungin, anong mas gusto mo? Yung nangyayari dito sa ating bansa, nakabi-kabila, mga nakikita nating korupsyon, kaguluhan, mga tol. Pero walang nangyayaring ganitong gera, mga tol. Kasi iba-iba ang problema ang kinakaharap natin sa panahon ngayon. Actually, hindi talaga maganda itong 2026 na to. No, sa lahat mga tol, kahit etong mga content creator, etong mga nagbibigay ng mga update dito sa mga video na to, hindi rin maganda ang sitwasyon mga tol. Kung alam lang ninyo ang kinakaharap ngayon. na G7 summit sa France, sinabi ni Zelensky na nagkaisa ang mga world leader na kasama sa pulong na humihina ang posisyon ng Russia sa larangan ng digmaan at dapat nang magkaroon ng kasunduan upang matapos ito. Ibinahagi rin ni Zelensky na nakausap niya si US President Donald Trump, French President Emmanuel Macron at iba pang mga pinuno para sa paghahanap ng paraan upang wakasan ang mahigit 4 na taon ng labanan. Kahit si Zelensky, pagod na rin yan mga tol. Biruin mo, yung perang ginagastos nila sa mga missile, sa mga drone, malaking bagay na sana yon para mas mapaunlad nila yung kanilang ekonomiya na patuloy ding napipinsala. Siyempre gumagastos din ng Ukraine para doon sa pagpapaayos, pag-renovate ng mga facilities na nasisira ng mga pag-atake ng Russia. A very good conversation with President Putin and a very, very good conversation with President Zelensky. I think they both want to do something. They just don't know how to do it. They want to do it, they just don't know how. Patuloy namang nananawagan ang Washington para sa isang kasunduang makapagpapatigil sa digmaan habang nangako ang mga kaalyado ng Ukraine na ipagpapatuloy ang pagbibigay ng suportang militar at depensa laban sa mga pag-atake ng Russia. Noel Polyarco. Grabe no. Imagine mo yung nangyayari dyan no. Kaya ako mga tol, kahit mahirap ang buhay dito sa Pilipinas, di ba? Ang hinihiling ko na lang sana, wag na lang magkagera, yun lang. Kasi yung hirap na nararanasan natin, di ba? Pagtaas ng mga presyo ng bilihin, maraming nawawalan ng hanap buhay, maraming nawawalan ng kabuhayan, di ba? Mas doble ang mararanasan kapag nagkaroon ng mga ganitong mga bagay, ganitong mga pangyayari dito sa ating bansa. Kaya yung mga pinapanood natin, for example, mga nangyayari sa West Philippine Sea, okay na yun, radio challenge, sige hanggang doon na lang. Igiit lang natin yung ating karapatan pero wag tayong gagawa ng isang bagay na pwedeng maging mitya. Kasi nasa atin ang bola mga tol wala sa China pagdating sa digmaan. Once, kasi pinoprovoke nila tayo once na gumawa tayo ng isang bagay na maaaring gamitin nila para sabihin kayo na una gumaganti lang kami mga tol. 'Di ba? Huwag tayong gagawa ng mga ganong bagay na pwedeng pagmulan ng mga ganitong mga apoy. Hay nako po. Anyway, ano ang inyong masasabi tungkol dito mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.